alam mo na ba magiging singer ka? Hindi ko naman talaga ginusto na, alam mo yun, maging artist. Itong ginagawa ko ngayon is just to, survive. Do you still receive hate and bashing? Oo naman, di ko na lang siya babagitin pero nagka-issue ako sa isang artist. Yung mga fans nila, nag-college sila sa... I'm an introvert and kapag introvert ka, syempre sobrang liit lang ng space mo. Dumating na sa point na parang gusto ko nang mag-stop or gusto ko nang sumuko or gusto ko na lang mawala. Pangit sabihin pero parang gusto ko nang mamatay. Ganda. Hindi nagsasalita pa lang siya na. Hi guys, I'm Albert. Hi, I'm Jim! And this is Friends Without Benefits! Yes! Mga friendships, kamusta? Hi, friendship! Sama-sama na naman tayo, guys. Kaya Ano nga. naman mga pagmumukha ninyo? Uy, miss mo na nga kami. Kaya nga. Pero kamusta mga friendships natin dyan? Yes. Salamat sa inyong suporta. Alam nyo, ang ganda ng feedback sa atin. True. Ayun, naririnig ko. Ang ganda ng feedback. Feedback ng mic Ang yan ganda. eh. Feedback naman. Maganda yung mga naging Komento. experience. Pinipilit pa rin namin i-improve. Yes. No? Yes. Pero kayo ba? Kamusta Step kayo? by step. Okay naman kami. Okay naman ako naman kami. personally. Masaya ako. Kayo kamusta? Kitang-kita ka naman, masaya ka. Salamat, kung Kitang-kita naman. Updated ako sa mga ano mo eh. Kahit di ko kasi sinishare, parang lumalabas sa algorithm Matik ko. lang lumalabas. Oo, kaya Ang Jejamon. binlock na kita ngayon eh. Nakablock ka na sa akin. Ayan, Pero alam happy niyo, for you, Choy. Thank you, Choy. We're Thank happy you. for you. Yes! Yes. Pero na naman ako. Plastikan yarn? So ano mga ginawa nyo nitong mga nakaraang araw? Nag-Valentine's eh. Anong ginawa niyo ng Valentine? Ako pumunta ako sa bahay Aruga para siyang mga pediatric cancer patients. So ako nag-celebrate ng ano. That's nice. Ikaw? Thank you. Wala. Nag-golf lang yata ako. Oh, kasi everyday naman is Valentine's Day. correct. Kung nagbibigay tayo ng pagmamahalan. It alam doesn't mo, have to be Valentine's Day. Yes, ang ganda nun ah. Salamat. Okay, dyan po natatapos ang ating first episode. Hindi. Magbabasa tayo ng comment. Guys, speaking of comments, guys, alam niyo naman, we're just starting. So, nakikita namin yung mga suggestion nyo. Salamat. At nag-i-improve naman kami. Kaya nabasa ko yung comment mo, Mark. Sabi mo sa akin, di ba? Pigilan mo. Yun. Pigilan Yun mo. na si Mark. Sabi niya kasi umalis na ako dito. Siyempre yun, starting and we're improving, no? And we appreciate your support. Yes. And of course, sila Direk Hero at Yes, Direk thank you, Direk. Dyan sa atin, kasama Hi, natin. Sa guys. production Mga natin, sa direct. production natin. Salamat sa aming Oo. prod team. Thank you so much. Ano pa namang nababasa yung comment? Ako meron ako. Ano sa'yo? Ito. Mula kay Archer Narlalim. Kung sino man yung nag-edit ng podcast na to, suggestion lang. Pakibawasan yung cut na close-up sa nagsasalita. Pakiramdaman nyo yung video na kayo mismo ang nanunood. Masakit sa mata yung kada transition palagi sa nagsasalita ng close-up. Masyadong mabilis. So, nahilo daw sila. Nahilo. Okay. Pero pasensya na. Pero magugulat ka. I-improve natin I-improve yan. namin. Yes, tumatanggap Noted yan. po kami ng criticism. Yes. Ayan, magandang feedback yan, ano? Oo. Kasi di naman tayo perfect eh. So from now on, sa akin na lang po yung camera. Dahil 1 hour, hindi na po lilipat sa kanila. Pakinggan nyo na lang Para yung hindi boses nila. nakakahilo. So, parang radyo Yes. lang, ganun. Para radyo lang. Dito lang kayo nakatutok sa akin. Pero yun na nga, dahil another episode, another guest. I'm very excited sa ating guest. Ako Ako sobrang din. excited First nito. time to. Ako din. Oo, kasi meron siyang mga sikat na kanta. Sobrang sikat. Speaking of kanta, syempre, singer to. Of course. Singer to? Akala ko dancer. Mali. Yes, of course, introduce na natin. Of course, ito pa ang isang trivia. Singer siya, songwriter. Yes. Ako, saksi ako sa mga lalim ng ano nito. Yeah. Kaya pili ko madami tayo matututunan. Hindi tayo pwede mag-comedy dito. Gusto seryoso Oo, dapat. gusto ko mapulutan ko ng aral. Gusto ko i-adapt eh. Okay. Sige. As a singer. Okay. Okay, i-introduce na natin ang ating guest for today, Arthur Miguel! Wow!
Exhorting. Excited. Yeah. Ito ka lang, na-miss ko si Arthur pa. Ano Hello. nga? Pahag naman na para Ang plastic, kailan parang kanina hindi nagkita. tayo nakita. Tignan niyo yung mukha ko. Tignan niyo. Ay, pwede. Brother Yarn? Hi, Arthur. How Hello. are you? Kamusta po? Anong tawag niyo pala sa ano? Ka-friendship. Ka-friendship. Oh. Hello mga ka-friendship. Thank you po Yo, for na-shoutout having me sila, oh. here. Sana maging masaya tayo ngayon. Napakadambing naman ng boses Parang ni yung boses niya, Arthur. parang maririnig ko. Masisisi. Parang alam mo kakanta agad ng masisisi. Lambing ang boses. Music na kahit nagsasalita, no? True. Gusto niyo ba maging musical yung... Ah, pwede. Ay! Sige, musical ang podcast. Yes. Unang-una sa lahat, thank you for saying yes. Sa pagpapaunlak Thank sa you din amin, po for Arthur. having me. Okay, thank you so much. Yun lang po na... Yun na yan. Of course, ang dami naming as a individual, no? Meron tayong mga lessons. So, bawat ini-interview natin dito, syempre. Meron tayong nakukuhang aral. Yes, oo. Nakaka-pressure naman yung may At makukuha. first, what's your favorite subject? Literal na aral yan eh. I know meron tayong mga nanonood na your follower. So, sino ba si Arthur na kilala nila? Siyempre, pag sinabi niyo Arthur Miguel, hindi mawawala yung mahilig manakit. Yun naman talaga yung parang naging market ko, tsaka yung mga kung paano ako nakilala. Ganon. Pero, ayun, si Arthur Miguel nag-start siya as cover artist sa YouTube. If napanood niyo, yun like... Yes. Crazy Sample. World. Crazier, my Yun favorite. talaga yung pinaka-nauna ko napanood sa'yo. Oh, thank you po. And iba kasi yung atake ng crazy year niya, eh, no? Parang mapanakit talaga siya. Yung alam Oo mo, nga. parang Uy, masakit pa din yan. Hindi, ba't ikaw pag kumakanta ka, parang For yun na me. yung ano. May ganun kasi, di ba, ng mga artist na parang kahit masaya yung kanta, magiging masakit siya pagka kinanta mo na. kunyari mag-isa ka sa kwarto, pinakinggan mo yung Crazier. Para hinihila ka ng kama. Speaking of kilala na mapanakit, ba't mo sila, ba't ka nananakit? Iba nga yung nasa utak ko na sinabi niya mapanakit. Hindi, kasi ano, di ko alam kung kailan ko natuklasan yung sarili ko na pagiging sad boy. Pero na-realize ko siya nung may nagsasabi tsaka nambabash. Parang, si sad boy, ganun. Kasi Ay, may ganun? purong, may ganun. Pero ano, ako tanggap ko siya. Yun yung nararamdaman ko. So parang yun, syempre, yung ipapakita ko sa inyo. So, ganun siya. Pag ganyan, feeling ko madaming nakaka-relate eh, no? Kumbaga, ang dami ding nasasaktan na gusto Feeling nila ko. mapil na hindi lang ikaw ang Oo, nasasaktan. pero feeling ko din talaga yung generation ng Yes. Gen Z. As a Gen Z, madami tayong alam pero at the end, sa sobrang dami nating alam, parang nagugulo na siya sa isip natin to the point na nagiging reaction siya ng sarili mo na okay, ang dami kong mixed emotion na dapat ganito, ganun. Ganun siya eh. Speaking of Gen Z ka ba? Oo. Oh, Gen oo Z. naman. Kasi ako millennial. Ano bang ano ng Gen Z? 1996 to 2012 ata ang Gen Z. Gen Z pa 97 yun? ako. Oo. Gen Z pa tayo, oo. 97 ako eh. Gen Z ka. Pero 'di ba napapansin niyo 'yon ka-generation ngayon, madaming madrama ganun. I mean, pero it's all about mental health, 'di ba? Yes. Totoo. Parang sa sobrang dami nating alam, parang ano na talaga siya, nagpupuno-puno siya Overwhelming sa... na Sobra siya. dami nating nakikita, lalo na sa TikTok, sa social Mas media. mahugot. Oo, bas mahugot tayong ngayong Yes. ngayon generation na to, Which is ganun. yung mga nakakatulong din dyan, malaking bagay yung mga music. Totoo 'yun. Ako, parang pag malungkot ako, parang ang sarap makinig sa malungkot na music. Sino bang pinapakinggan mo pagka malungkot ka? Ako mahilig ako makinig ng masasayang music. Di Sa halata. totoo lang. Mas more on doon ako sa masasayang music like Happy Birthday. Oo, naman sa kasayahan yan. Happy New Year. True. Hindi, di ba, depende ko sa kahumuhugot eh. By the way guys, si Arthur, songwriter din siya. Magaling na songwriter. Saan ka humuhugot sa pagsulat ng kanta? Usually, humugot ako ng mga lyrics ko talaga sa experience. O it's either personal or dati kasi yung mindset ko, kailangan makarelate yung tao. Kumbaga sa mga movies, ganun, pwedeng ganun. If hindi siya galing sa experience ko, galing kunwari, kunwari friend tayo, tapos nagkwento kayo sa akin nung something na sobrang nagpapasakit ng puso nyo or what, kapag na-inspire ako dun sa shinare nyo na yun, baka bukas meron na akong kanta Ang para sa... galing! Parang ganun Ang siya. galing! Yung song ko na Ang Wakas, song siya for my best friend. Hindi siya about sa akin. So, sa best friend ko siya. Parang yung friend ko na yun, nung time na yun, sobrang heartbroken niya kasi may jowa siya pero pa-end na silang dalawa. Tapos parang siya, finifix niya talaga. Pero may mga pinabasa siyang parang mga screenshot sa akin na parang pag binasa mo, parang wala na talaga to. Ito na yung ending, ganun. Kaya parang sabi ko, dun nag-start yung Ang Wakas. Kaya yung title is Ang Wakas. Kasi pag binasa mo yung yung convo na yun, kumbaga
kumbaga, yun agad yung ma-realize mo na, ay, wala na to, wala na This is pag-asa. the ending, Oh, this is the kumbaga. end. Ganun. Actually, ang Gusto niyo i-share ko yung joke lang. Share yung convo. Ang galing, nakakatuwa makarinig no kung saan galing yung inspiration ng isang kanta. Nakaka-amaze Yun eh, din. alam mo yung ang lalim, no? Ito favorite Ako talaga favorite ni Kim yun. yun. Kasi nung nakilala ko si Ate Jam, si Albert, siya, uy, si Arthur Miguel, hawak, gagi, idol ko yan. Lagi kong ginagamit sa ano yan. Kasi mahilig ako makinig talaga ng malungkot kahit masayain ako. Sobrang favorite kong malungkot na kanta. Kaya nga minsan pag nagdadrive ka, parang ang weird, di ka naman malungkot. Pag narinig mo yung kanta, napil mo. Ang sakit. Napil mo yung rhythm ng song, no? Siguro yun din yung magic ng galing sa experience mo siya hinugot. Kasi hindi lang siya about sa pagkanta tsaka yung sa tono nung kuwari nung May guitar, laman ganun talaga. yung instrumental. Pero pag yung context is alam mong totoo siya or nahugot siya sa isang something na nangyari. Dun Mas iba yung Oo, dating. iba yung dating, ganun. Meron ka bang favorite na sinulat? Ano yung scenario? Siguro so far yung pinaka-favorite, hindi ko pa siya nare-release pero pero sige, i-share ko. Itong mga times na to, ito yung song na feeling ko gusto ko nang sumuko pero hindi ako pwedeng sumuko kasi ang daming kong maiiwan, ganun. As in, pangit sabihin pero parang gusto ko nang nung mga time na to, sabi ko, shit, parang ano bang gagawin ko sa... Kasi hindi ko naman talaga ginusto na, alam mo yun, maging artist. Di ba nga, I'm an introvert and kapag introvert ka, syempre sobrang liit lang ng space mo. Mundo mo, Na parang mundo mo na parang ayaw mo lumabas. Syempre ikaw, ayun yung trabaho mo, artist ka. So kailangan mag-explore ka ng mga dapat and ito dapat, ganito yung gawin mo, dapat Kahit ganyan. medyo So parang, minsan labag sa kalooban oo, kahit mo. medyo labag sa kalooban. Siguro napuno na yun. Tapos yung mga problem like sa family, mga ganon, mga type of ano. So naghalo-halo siya. Tapos one time, dumating na sa point na parang gusto ko nang mag-stop or gusto ko nang sumuko or gusto ko na lang mawala. Ganon. So parang out of that, hindi din ako makapagsulat pa ng song nun. Pero sabi ko, wala, sulat ko na lang kung ano yung nararamdaman ko. Tapos unang line na nasulat ko, sagipin mo ako bago ako mawala. So ito yung nararamdaman ko. So ito yung susulat ko. Yun yung pinaka-favorite kong nasulat ko. Kasi sa tunog, Arthur Miguel, pero yung context is iba. First time ko makapagsulat ng sobrang dark na song na mas dark pa sa Ang Wakas. Pero siguro kasi dahil it's about me, ganun. Personal experience. Oh, personal experience. So parang hindi nyo ma-feel pa pero pag na-release feeling ko, mas mararamdaman nyo yung sinasabi Parang ko. napipil ko ka. Pero hearing that kind of story, somehow like ako, like si James, like pag may mga problema ganyan, kung iisipin mo, di ba si Arthur Miguel na ang daming song, na may mga hit songs, nakaka-experience din ng ganon. Oh, sabi So- nga nila 'di ba kung sino pa daw yung laging nakangiti, yung mga laging Actually, kaya ayoko ng ano eh. Hindi pero totoo 'yun 'di ba? Mas madaling. Pag sa public, Oo. ang saya-saya nila Oo. tignan. Pero pag mag-isa na lang, Sobrang iba na yung ano 'yun, tumatakbo sa sobrang utak. sobrang totoo siya. So, Kasi feeling ko sila yung mga tao na, for example, me or maybe kayo din. Kayo yung tao na hindi nyo isi-share sa iba yung problema nyo kasi ayaw yung, alam mo yun, maapektuhan sila. Na parang gusto mo ito lang yung nakikita mo kasi para hindi ka na makadagdag ng stress. Ganun, kumbaga. puro advantage siya din yun eh. No? Masishare mo siya through song. Yeah. Oo, yes. Which- Overwhelming ba yung mga nangyayari sa'yo? Ngayon, okay naman ako. Pero na-realize ko lang din lately, may mga times talaga na magiging okay ka. Pero at the end, babalik ka pa din sa, ito na naman, ang dami na naman nangyayari sa akin. Parang di ko na naman alam gagawin ko or kung ano bang tatahakin ko, ganun. Siguro yung pinaka-overwhelming na nangyari na lang sa akin is yung last year. As an artist, di ba, syempre, feeling ko kayo din naman kasi yung one thing na kalaban natin sa industry yung rejection. So parang kapag may pinagtrabahuhan ka na sobrang ginugol mo yung pagod mo doon, as in yung dugo mo binigay mo doon. Tapos parang hindi niya na-meet yung expectation mo. Biglang, ang tawag doon yung laro? Yung Jenga, ayun. Parang, Mali! so parang Jenga. siyang, parang siyang Jenga, di ba? Yung dugot pawis mo Parang talagang... kinuha mo doon tapos biglang babagsak lang ng lahat. Ayun siguro. Ako kasi kapag ka na-feel ko na yung hard work ko hindi na meet yung expectation ko, sobra talaga akong nawawala sa sarili. Actually, lahat naman, di ba? Na parang... naman. Kaya nga yung 2025 din sa akin, parang We? hindi ganun kabait. Kaya nga pag may nagpo-post, thank you 2025 na ang ganda na, parang wow, sana Para all. sana all, swerte nyo. Parang for me in 2025 talaga, medyo madaming challenges. How the Carabao? How did you cope up Yes. with it?
Actually, paano nga ba? Hindi ko alam siya sagutin. Pero kung ano yung nararamdaman ko, yun na lang talaga. Kahit, alam mo yun, kahit sobrang masakit na, pagod ka na, parang, Kailangan mong damdamin parang talaga. dadamdamin ko na lang siya. Hindi kasi ako yung person talaga na ma-share. Kasi hindi ako magaling mag-explain na sasabihin ko. Kunwari, for example, may mga question na ang daling basahin pero ang hirap sagutin na pare, tinanong mo, okay ka lang ba? Yung mga ganong type of question. Hindi ko siya masasagot ng maayos. And yun, dadamdamin ko siya hanggang sa matuto ako. Yun na lang. Masanay mo na lang Oo, yung masanay yung sarili sarili mo and mag-keep up ka na lang. Ganun. Pero next question, okay ka lang ba? Takot ka ano ba? Takot ka bang ano? Takot ka bang magkamali? Alam mo, may makakita sa yung mag-fail ka. Takot ka ba? Dati, oo. Pero ngayon, i-accept ko na lang siya kung mali. Kasi the more na tataasan mo yung standard mo sa sarili mo na kailangan ganito ganito ka. ako, kailangan di ako magkamali, kailangan nasa taas pa din ako, hindi ka mag-enjoy sa buhay mo. For example na lang, yung social media. Tayo as a social climbers. Yes. Social climbers. parang yung mga post mo, titignan mo kung ba to yung post ko, kailangan ano to. Baka mamaya mali yung spelling. Oo, tas kuwari pag mamimili ka ng pictures, di ba? Yun na lang, simple example, pag mamimili ka ng mga pictures mo, tatanungin mo pa sa mga friends mo. Ano "Ito, mas okay?" ano ba mas okay dito? Pares lang naman nakaganon. Yung mga, parang pag tatanong, sasabihin nila, wala namang Difference? wala namang difference, pero sasabihin mo, hindi yung ngiti ko kasi dyan. Para siyang ganon. So, kasi syempre, nasa mindset mo nun, pag mas maganda ka or pogi ka, mas madaming likes. Syempre, dun pa lang, mataas na yung standard mo na parang i-expect mo agad na madaming likes to kapag pinost ko. Pero at the end, kapag konti lang yung likes, may mga times na i-delete mo siya. Yung kumbaga kapag nirelate mo naman siya sa totoong buhay na may pangarap ka, I mean, wala namang masamang mangarap. Pero, di mo siya agad ma-fulfill eh. Tapos minsan, ang daming challenges and minsan, hindi mo talaga Explain. Sigurin kung ano eh. hindi mo talaga maiiwasan na ano ka na mag-fail ka, ganun. Meron at meron talaga. Oo. Madadapa ka talaga. So, at the end, hindi mo may enjoy yung Life. o yung life mo habang pinupush mo yung dream At saka na kung yun. titingin ka, di ba, sa parang sasabihin ng mga tao. Sa ibang tao. Kasi kahit naman sa amin, yung mga content creator, hindi mo rin mapipigilan talaga na. Kasi kahit anong gawin mo, meron at masasabi talaga yung mga tao, di ba? So you think parang society is best policy? Nagmamatter ba talaga yung mga... Feeling ko if ikaw yung tao na sobrang big deal sa'yo ng social media, oo. Pero ako lately, wala na akong paki sa ano. Hindi na ako masyadong active eh. Mag-active lang ako kapag kunwari may mga kailangan na i-promote na. Kunwari yan, single, ganyan, pag may bago akong song. Pero feeling ko hindi ko na siya pagbibigyan ng oras kapag alam kong wala naman akong mapapala. Pero kasi hindi mo din siya may iwasan kasi nga part ng work mo, lalo na sa atin, yung social media. So, yun lang yung parang medyo challenging. Ako nga eh. Ayaw patalo eh. Siya Kumbaga sa sarili natin, hindi tayo perfect. Pagka wala naman ako matututunan dyan sa mga inaano nila, hindi na lang pansinin. Pero kung mapapansin mong, may mali din pala ako. Kasi minsan may ganong moment ako eh. Sabi, ay oo nga, no, mukha akong tanga. Parang ganon. Hindi mo mapapansin Ina-accept sa ko na. sarili mo. Oh, Yung iba babaguhin ko yung nakakapansin. something na ano. That's Parang what you hindi call nagbago. constructive criticism. Yes, constructive criticism. Parang hindi naman nagbago. Ay, hindi ba nagbago? Hindi nagbago. Mamaya. At saka nakaka-pressure din kasi talaga ang social media kahit balibaligtarin mo ang Actually, mundo. pili ko malaking factor yun sa mga Gen Z, no? Ang social media. Oo, sobra. Sobrang lalaki. Feeling ko hindi nga mabubuhay sa mga ugali. Hindi, parang thoughts ko ngayon na parang feeling ko ano talaga, karamay mo na sa buhay yung ano eh. Yung social media, which is for me, hindi siya good thing. Ganun. Kasi ang hirap magbase na ang dami, parang lahat ng klase ng topics na sa social Yeah. media, pati sarili mo, di ba? Sino ba yung nagsabi kanina sa inyo? Kung for example, may nakita kayong post na about sa mental health, parang maapektuhan ka na din doon. Yun lang yung parang medyo hindi ko Downside. gusto. Oo, yung downside, ganun. Yeah. Nakita ko nga yung may utang sa akin, panay yung out of the country. Agay. Ang daming nagsasana all sa comment sa kanya. Sana all nakapag-snow. Nakapagbayad siya. Gusto kong siningilin eh. Question lang, naniniwala ba kayo na mas weak ang Gen Z kumpara sa mga Ay, hindi naman weak. previous generation? In terms of Hindi eh. ano? Ako siguro mas madaling maapektuhan emotional yung mga Gen Z ngayon kasi kunyari social media makikita mo yung ganyan. Ang dami mo natutunan eh. Kaysa doon sa mga dati yung matatanda.
bilis Wala ka namang, ma-pressure. ang buhay lang dati, simple ka lang, wala namang cellphone. Lahat hindi magaling. Ngayon kasi Tsaka lahat ano tayo kasi magaling. hindi masyadong uso yung mental health dati, Oo, di ba? walang, Kaya di ba, walang depression. baka iba siya ko dito pero ito yung napapansin ko lang na ngayon Hindi yung ganun ka big deal. For example, nag-share ka sa parents mo, parang may mga times na hindi ka nila maintindihan. May mga ganon. May mga ganon. I mean, totoo siya. I-bash nyo ako, pero totoo yung sinasabi ko, di ba? Iba kasi yung generation. Diba? Sobrang laki. Kasi dati, di ba, wala namang social media. Wala silang buhay lang natin. Magtatrabaho lang tayo, kakayod lang tayo. Pero ngayon, pag nakita tayo, ay, gagi, malungkot. So, naapektuhan. Ang dami na nating natututunan eh. Ang dami Siguro nating kasi gusto medyo matutunan. Naabutan pa kasi natin yung mga panahong yun. Siyempre, medyo mas matanda-tanda na tayo. Wala pang mga kahit ano talaga dati. Hindi, ano din kasi feeling ko din talaga dahil yun sa social media, napdali nating ma-develop. Di ba? Nakita nyo parang ang talino ng mga talino Gen na Z. Di ba? Diba, ikaw? Di ba? Ito, ang daming alam. Doktor, ano ka pa? Ano As a ka? doctor, as a doktor. Hindi na ako scriptwriter. Gen Z. Uy. Millennial ako. Di ba? Pero kasi sobrang ano na. Dati, nung high school ako, hindi kami marunong mag-computer. Pero ngayon, yung mga, di ba? Mas marunong na sa atin. Yung, Oo, ano mas yun. bata sa Diba? atin, mas magagaling Baby, pa. di ba nagsasalita? yung mga terminologies nila, True. parang may mga di nga ako alam Tong-tong-tong eh. sahur. Meron pa yung etneb. Ano yan? Yung 6'7"? 6'7". Ano ba ibig sabihin nun? Wala. Hindi ko din alam yun. Depression lang Yung daw. para sa akin, yung tamang term, hindi siguro weak. Siguro ang tamang term dyan, Mas madali slow. lang. Hindi, mas madali lang ma-impluensyahan. Influensyahan, tama. maapektuhan. Pero paano i-handle yun? Ang mga Gen Z siguro, para sa mga nanonood, ano ba ang magandang advice dyan? Ako for me, parang feeling ko kailangan din ng ano talaga din. Kailangan ng support ng family. Yes. Support Family. system. Oo. Family and friends. Oo, Na kahit tama. sino, basta may support system ka. Actually, malaking factor din yan, ano? Kaya ako, panay support ko eh. Tama yun sa family. Tapos isa pa doon, kailangan natin mag-break sa social media. Amen. Like, Detox, social oh, media yeah. detox. Like, ano lang, like physical activities, ganun. Kasi lately na-realize ko yun, nung mga times na hindi pa ako physically active. Pag nasa bahay ka lang kasi, alam mo yun, parang sobrang nababaliw. Ganun siya eh. Parang kang naka-close. Oo, pero nung nag-start ako, nagra-run na kasi ako. Tapos, ayun. So parang sobrang nakatulong siya sa akin na, Be active, gano'n. oo, be ka. active. Nice. Like, umalis ka ng bahay mo, ganun. Kaya nauuso na yan mga ngayon eh. Oo no? nga Yung mga eh. marami nagta-travel, Oo, hiking. Good thing. Nagbabadminton. Masasabi mong dumaan ka talaga sa ganong... Face. Oh, parang Phase. feeling ko lahat ng Gen Z dadaan sa ganong phase. Hindi pwedeng mai-skip mo na. Sobrang favorite ka ni Lord kapag True. That's true. Kahit naman ikaw eh. Ako, Daan ka minsan, na sa pag sa ganun. bahay, sa sobrang dami kong ginagawa, pero pagdating ko sa bahay, parang pag sa kwarto, ang lungkot. 'Di ba? Kaya gagawin ko mag Hindi talaga siya maiiwasan. Feeling Hindi ko, totoo. Pag nasa bahay ka, parang feeling mo kasi wala ka ng ibang magawa. 'Di ba? Kaya as much as possible, kung pwede ka namang minsan nga lumabas at pagka may mag-relax out, ng mind. Oo, di ba pag may out of town, sakay ako sa plane, titingin ako sa bintana ng plane. Sabi nung nasa window seat, hoy, nagbayad ako dito. Bayad ako dito, ikaw sisilip niya. Hindi, minsan pag nasa window side ako, parang titingin ako sa ibaba. Ewan ko kung ibang nakaka-experience niya. Tapos anong naisip? Para ang liit lang natin, alikabok ka lang sa earth. Ang laki-laki ng problema. Minsan ganun yung nagiging ano ko, parang wow, ayun siguro may ano dun. Parang malalaki problema. Parang ayun yung sa akin. Pero hindi ko naman wini-wish na malalaki problema nung iba. Parang for me, dumadaan lang din siya sa talaga isip lahat. mo. Oo. Kasi medyo sensitive yung ganyang ano din eh. No? Iba-iba kasi tayo ng pag-handle eh. Pwedeng i-ask if kailan yung time na sobrang unstable ng mental health mo? Parang by season ko siya nararamdaman. Di ko alam kung ako lang, pero pag introvert ka, nakatahi na sa sarili mo na may mga ayaw ka sa sarili mo. Ganun. Na parang minsan you hate yourself. Yun yung madalas kong nagiging problema na kailangan may mga standards ka na ma-meet sa society. So, yun, for example, kailangan galingan ko pa sa pagganto, kailangan ayusin ko yung skill ko sa pag-perform, kailangan ganito yung itsura ko, yung mga ganong type of ano. Madali lang siyang isipin pero mahirap siyang ibahin kasi sarili mo yung iniiba mo and may favorite akong quote na mayroon silang sinabi na ano yun, English yun, nakalimutan ko. Maganda. Maganda yun, ano. Never give up. Anong context Hindi, niya? never give up. Ano to, 26? Don't die with...
Don't die, we multiplied. Hindi. We don't Tawag dito, Parang, die. We don't. parang I've killed 1,000 version of myself just to be this Here? version. Ganun. Parang ganun. Parang So parang narinig totoo yun. Nabasa ko yun. Parang sabi ko, wow. Parang ako ba to? Ganun. Nakarelate ka. Oo. kumbaga. Speaking Sabi mo of- season, by season ka By kasi. season. Speaking of that quote, no, you killed 1,000 of yourself just to be here with you today. Nagbago eh, no? Anong message mo sa batang Arthur? Ang ganda niyan, ano? Di ba naisip natin? First time natin tanungin yan. Actually, may ano din ako dyan. May song din ako para dun. Ano naman siya? It's about me nung little kid pa. Pero medyo problem siya for me now. Kasi parang yung little kid na yun, kung ano yung pangarap ko noon, hindi ko pa din siya nami-meet hanggang ngayon. Kumbaga, you're stuck. Nakaloop pa din dun sa... Kumbaga, yung soul mo is just this kid and then ikaw na malaki. Parang na-stuck siya sa katawan mo. Oo, na parang ano ba to? Hindi ko pa din nami-meet yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Parang ganun. If may message man ako sa batang Arthur Miguel, sana one day makontento na siya. Kasi hindi siya nakokontento kung ano man yung meron sa kanya now. Lagi niyang nafe-feel na incomplete siya. Ayaw niya yung Not sarili niya enough. kasi ganito lang siya. Parang sobrang liit kasi ng tingin ko sa Arthur Yeah. Miguel na yun. Hanggang ngayon. Madaming uma-idol sa iyo. Wag ka na, kasama mo Oo. kami. Kasama ko, hindi kami naniniwala. Yung talent mo, hindi naman basta-basta na... Hindi yung, lahat may ganyang hindi lahat, talento. oo. Kasi hindi naman lahat ng songwriter kayang masaktan yung nakikinig. Pwede mo bang i-share yung Pangarap niya. yung goal mo? Oo, yung goal mo. Or hinahanap mo din? Ayun nga, hindi ko siya alam eh. Pero alam ko parang hindi ako kontento. Meron akong lyrics na nasulat, sobrang favorite ko din. Pero i-share ko na lang sa inyo. I still remember my teacher. She asked me what is my dream. But then, I don't know the answer. I started to cry and I scream. Totoo siya nangyari sa akin na parang nung bata ako, hindi ko talaga alam yung gusto ko gawin sa buhay. 'Di ba pagka bata ka, ang galing mo mangarap eh. Parang gusto ko Sasabihin, maging artista, maging gusto ko maging doktor, mga doktor. ganyan. Pero ako pagka ganong tanungan, ano lang ako nun, tahimik lang ako. Hindi ko makakalimutan yung time na yun kasi sabi nung teacher ko nun, ikaw, anong pangarap mo? Tapos ang tagal kong nag-buffer nun. Kasi pag bata ka, di ba, pag di mo alam, iiyak ka lang. Tapos ganun, umiyak lang ako. Hindi ko siya nasagot. Parang ang ganda nga nun, ano. Relatable siya eh. Parang lahat tayo feeling ko dumaan. Parang nung narinig ko, wow, oo nga, no. So siguro if babalik ako sa question kung anong goal ko, hindi ko siya alam pero alam ko yung ginagawa ko ngayon is just to, alam mo yung survive life. Kasi ito talaga yung yung main goal Oh, mo. hindi ko actually alam. And Ako that's lost pa din okay. ako. Yun yun din yung na-realize ko na parang okay lang if hindi mo alam kung anong gusto mong Yes, gawin sa buhay or may plano ka ba, basta you're trying, that's enough for me. Yes, oo For now, naman. ganun siya. Let's go. Malay mo, maging architect ka. Uy, nung college ako, nag-exam ako ng architecture. Pero kasi, may math yun, so hindi ko tinuloy. Nung nalaman mong may mat, okay, thanks ka sa akin. Cut. Pero pangarap ko siya, architecture. Pero hindi ko siya pinurso kasi nga, hindi ako matalino. Kaya ako naging art student. Pero yung ginagawa mo kasi hindi, sobrang hirap magsulat. Ikaw nagsusulat ka ng kanta? Sleep, Sobrang sleep. hirap. Sobrang hirap. Hindi ba yung sulat na may lalim? Yung na may, ginagamitan May hugot. talaga. yung may Gaganda nga diin. ng quote niya eh. Siguro, yun yung bigay ni Lord. Ngayon, hindi ko kayang masyadong i-explain yung sarili ko verbally. Pero in terms of like songs, parang Doon mo doon nalalabas. ko siya mabibigay. So parang yun na lang siguro yung gift niya na, alam mo yun. At marami ang nakakakita ng gift mo na yun. Nakakakinig. Ang dami kong napupulot na saying ngayon. Parang, kasi daming... At maraming dapat makarinig. Oo. Diba? Ganda ng wisdom mo. Kasi ako recently may nabasa akong quote, yung favorite ko. Bruce Lee once said... Yun yung nabasa ko kaya parang iba pala yung wisdom ko. Ano ba yun? Hindi, on a serious note, grabe, you look amazing. Anong mga ginagawa mong active lifestyle? Ayun, tumatakbo, nag-gym, gano'n. Nagbabadminton ka ba? Gusto ko siya i-try ulit. Nagbabadminton ako dati. Pero yung na-try ko lately, yung Pickleball. pickleball, masaya. Pero gusto ko din mag-try ng tennis kaso mahal nung... Tsaka mabigat Ang mahal ata ng yun. sports ngayon. Kaya nga eh. Pickleball, ang mahal din ng ano. Mahal ah. din. Nahirap lang ako eh. Yung mga pamalo nila, no? Kaya nga eh. Tingnan ko nga. Kaya nga good thing nauso yan, ano, yung mga sports ngayon sa mga gym. noong una, hindi talaga ako sport. Isa din yan sa hate kong subject nung nag-aaral ako. Kuwari PE, di ba mamimili ka? Kuwari basketball, ganyan. Sabi ko, kailangan ba itong, gagamitin ko ba ito pag nagtrabaho ako? Doon babase parang yung grade ganun. mo Pero eh. after ko siyang matry, ang saya pala, ganun. Na-try mo na rin mag-travel. Like, Travel, siguro yan yung... Think about of town. Yan yung next kasi mahina yung loob ko kapag mag-isa. Kuwari, pag introvert ka, kailangan parang lagi kang may companion, di ba? Yeah.
Ngayon, medyo nakakaya kong lumabas, kuwari yan, ngayon, papunta dito. Pero kapag yung malalayo, parang hindi ko pa siya kaya mag-isa. Yun yung wino-work ko din na gusto ko sana. Siyempre, as an artist, makakatulong sa'yo na mag-explore ka ng Yes. bagong Adventure. environment. Lalo na sa pagsusulat, sobrang nakakatulong siya. Gusto ko siyang matry sana soon. Sige, sama mo kami. Grabe, Kami bahala sa'yo. nakaka-relate talaga ako kay Art. Kasi introvert din ako talaga eh. Promise. Introvert Actually, siya. Sinabi ko na yun sa unang episode. Hindi Pero lang pag, halata. pero pag pinashot mo na ng 10 beses, Iyak na siya na yung may birthday ng event. Extrovert na. siya na yung may birthday ng event. Pero mahihain kasi talaga si Albert. Kwento ko lang yung isang, kunwari, nasa fast food restaurant ako. Kaya ano, ang ordering ko 2. Para kunwari may kasama ako. Tapos kakainin ko siya sa kotse. Bakit Ganun ako. Para anong na-awkward na logic mag-isa ng ako. dalawa? Para ano? Para tawag isipin dito? nila may kasama ako. Okay. Bakit ba feeling mo pag mag-isa ka lang? Anong Parang tingin mo ano na ako isip eh. nila? Kasi minsan mag-isa lang ako, hindi na ako nagpapadrive. Parang, sino kasama mo? Ako lang. Ako lang. So, ginagawa ko dati, lalo sa Starbucks, gagawin ko. Dadawa bibiling ko. Oh. walang jowa. Ayaw mo nang masabihan ng mag-isa ka lang? Ako nga gusto ko Hindi yun. naman. Parang, Sobrang ano naman, parang may baliktad. time lang na parang yun yung napipil ko. Pero madalas kong ginagawa yun. 2 binibili ko. Talaga? Ngayon ko lang nalaman yun ha. Hindi namin alam yun. Can you tell your story when you audition at naiyak ka? Hindi siya audition eh. It's an interview eh. With First interview? Kasi introvert ka, di ba? Oo, sobra. Sobrang introvert ka. Kasi nung mga time na yun, bago pa lang ako sa label ko, syempre, di ba, pag record label, parang magpupush talaga sila sa'yo. Lalo na pag bago Promotion. ka. Mga promotion, ganyan, interview. Sabi kasi nila, saglit lang daw. So ako, in-expect ko, parang isang camera na ano. Tapos pagdating ko, para siyang ganito, tapos ang dami. Tapos na-overwhelm ka. hindi kasi ako nagsasalita dati as in talaga. Hindi niyo ako makakausap. Kuwari, pag tinanong ako question, kung yes or no lang ang sagot, yes or no. Isang yes tanong, or no. isang Oo, sagot ka. yes or no, or no lang talaga yung sasagutin ko. Tapos nagulat ako noon, ang daming camera. Tapos nagulat na lang si Ate Jam. Hi, Ate Jam. Sa holding area. Nagganon ako, nakaganon ako, tapos umiiyak. Tapos alam na niya na hindi ko na matutuloy. So, di na namin tinuloy yung interview. Sobrang baliktad na ngayon na Oo. masaya, diba? masaya Pero kami parang- na nakakapag-ganyan ka na. Nakakapag-open ka eh. Kasi Yes, kaya ano sinabi niya introvert siya. Kaya nakita kita nagpe-perform, wala man lang hinig ng konti. Ano yun? Sino ba nagsabi sa akin ng tip nun? Kapag daw, ikaw din performer ka, di ba? Ako kasi ginagawa ko kapag nagpe-perform ako, parang feeling ko nasa kwarto lang ako. Tapos, Yun yung nasa isip mo. isipin mo, yung tao na mga nandun, parang ano lang yun, laruan Stock mo toy. lang, teddy bear, ganun. Alam mo, kahit anong gawin mong giling-giling. Pero pagkatapos mo mag-perform, dun mo mafe-feel yung ano eh, parang tama ba yung ginawa ko? Di ba? Ganun Parang siya. di ko pwedeng gawin yun. Doon ako hugot, nasa kwarto ako. Baka iba gawin ko eh. Iba yung maalala mo. Baka iba yung maalala ko, shit, nasa kwarto lang ako. Mag-isa lang ako. Wala si tita. Yan yung mga situation na para lumakas loob mo, iisip ka ng pampalakas. Something na Yun yung mga mapapakalma way ka. na nakatulong sa akin kasi nung una din talaga nakaganon lang ako. Ayoko nga panoorin yung mga video ko nung high school. Nag-post ba kayo nung mga 2016? Oo naman. Hindi ako nag-post. Hindi ko pinost sa sarili ko. Sobrang ayoko. 2021 Hindi ko na ito babalikan. Wala nang 2016. Baka pag ano na, pag 2023, gano'n. Doon ako magpo-post ng ano. Yung mga digital, blue. So mga footprint eh. 2000 ano yun? 33? Sobrang nakikringe ako sa sarili ko kapag alam mo yun, nakikita mo yung Dati. ano. Oo, ganun. So, hindi ko siya binabalikan. Wala lang, share ko lang. Yeah. Pero grabe, at least ngayon, di ba? Masaya nga kami, parang comfort. Shoutout nga pala sa bago nating setup. Grabe, ganda. Lang namin. Ikaw ang pinaka-perfect. Ikaw ang unang-una ganito setup. Pinakauna. Alam niyo ba ang bago tong throw pillow natin? Oh, ba't amoy pa rin sa laway? Kasi tingnan niyo, meron pa dito May presyo pa. Price oh. Hindi kasi papa-reimburse ko kay Direk. Kaya pala. Oh, pero very ano ka na ngayon meaning Ang light ng aura mo. oh. Yes. May tanong ako, masaya ka ba? Masaya ka ba ngayon? Yan yung sinasabi niya, parang same lang yung sa okay ka na. Too stunned to speak si Arthur. Siyempre ngayon, oo. Pero di ko alam if magtutuloy-tuloy. Uncertainty, parang ganun. Wow. Uncertainty! Hindi, ang term siguro, Warrior.
Oo nga po. Baka mo naman pwedeng maparinig sa Pwede sample. pakinggan naman ng live. Yung alin? Medyo kinikilig ko. Sample. Talaga to eh. Ano ba? Anong Ano kanta? gusto mo? Kasi ito si May favorite favorite niya. siyang cover mo eh, tsaka yung original. Hindi gusto ko. sige. Ang dami ko kasing gusto. Lihim. Ano lang, mura lang yun. Demanding ka. Taas mo sa Bayad ka atin nandiyan yung manager. Ibulong mo na lang mamaya, pwede ba? Hindi, sa wakas, yung sa wakas talaga. Kasi yun yung Ah. paulit-ulit kahit masaya ako, pinapakinggan ko yun, nalulungkot pa din ako. Ah, sige. Ganun ka-effective. Anong gusto mong part? Best part. Yung masisisi mo ba? Ah, sige. Masisisi mo ba kung ayaw na talaga? Kung ang pag-ibig mo tuluyang maglaho, o ba't nagbago bigla, mga titig ay nag-iba, ika'y lumalayo, tadhana ba ito? Wow! Ang ganda. Ngayon lang kita narinig ng... Di ba? ano Ako, eh. first time ko. Thank you. May laps malala. Di ba ang ganda pala sa personal? Di ba din yung dating? Di ba pag sa stage? Iba yung Nakangiti. sa Ewan ko nakita sa camera. Nakangiti ako kanina. Tapos parang napaganon ako. Ako na Ganda. Ganun, thank you po. Napag... Ang Thank you, ganda. O Arthur bayad, Miguel. magbayad ka kay Jam ha. Gcash mo na lang. ako dito. Ganda. I love Wow. it. Love the song. Tingin mo ba isa yun sa proud na song ka? Sa ano? Oo naman. Lahat naman ng song na nasulat ko, sobrang proud ako. Ano lang talaga. May mga times na, sa sobrang dami ko kasing nasulat na song and na-release, hindi ko talaga sila natatandaan ng ano. May mga song din ako na nakalimutan ko. Pero lahat ng song na ginagawa ko, sobrang proud ako. Meron akong gustong song ni Arthur eh. Yun nasa ano kayo? Paano? Yan. Ah. Di ba? Ayun na dyan. Shout out kay Shout out kay Ate Teacher. Jam. Si Albert Teacher yung ano Jar. doon, estudyante. Sabihin na sa Siya, music oo nga, video. siya. I-search niya. Yes. Tsaka si ano. Nasa ano ko yan, playlist ko yan. Nung unang panahon. Nakakahiya naman. Grabe talaga, napaka-talented mo, Arthur. Thank And you. thank I you for agreed. sharing your talent. Kahit di namin alam na may ganyan kang Side. experiences. Ang lakas ng loob mo. Magilig Saka ka. nakaka-help ka talaga sa mga mamamayan na nakaka-experience din ng same Same thing. experiences. Thank Is So, correct. sana wag kang mapagod. Sana wag kang... Yes, I huwag hope kang you still sumuko. continue Oo, gawa ka to do nga your song ngayon thing. on the spot. Ito yung papel, ito yung ballpen. Sabi ko sa inyo, mag-songwriting na. Songwriting, oo, pwede, no? Feeling ko nga, Magsusing. kahit kunyari pag mag-share lang tayo ng something na personal kay Arthur, kaya Ay, niya oo, magawan promise. eh. Tapos, pag may na-trigger talaga akong line doon or situation, Ay, kaya naku, ko siyang feeling ko gawan. pag nakausap mo tayo si Jim, ang Mag-open masusulat mo mga kanta, bibimbang bang bang. Mamaya mag-open ako sa'yo. Bigyan kita, baka may magawa. Magugulat ka, may newsong si Arthur na, bem bem beng, babang bang bang, bem bang bing. Bongit! Ako may tanong ako. Kasi di ba as a TikToker is nagtitiktok. Anong masisay mo yung sa AI na kanta? Katulad nung kanta, AI songs. may AI song Naku, na. Anong mabigat na masasabi usapin mo? yan. As an artist, di ba yung AI covers yun? Oo, AI Yun. covers yun. Parang hindi ko Hindi siya AI de las isusupport. alas, di ba? Kasi parang yung hard work ng artist, parang hindi siya... Kasi yung AI, kumbaga cover lang siya. Art yan, di ba? Oo, parang art, ganun. Kumbaga parang kinapi mo lang. Sa amin as an artist, may mga times na yung AI nakakatulong siya. Parang... Pang-promote na parang Oo. po-promote. Makikilala yung promote song tapos mo. minsan ako inaamin ko kapag need ko ng, for example, may isang situation ako na gusto ko mapalawak, parang sabihin ko sa chat GPT ganun, can you suggest a Idea. situation ganun, idea about this situation ganun. So, parang magsasuggest siya ng scenario, tapos out of there parang makakapagsulat ako. Ganun Or siya. somehow, it helps the Oo. Pero like yung creativity. parang gagawan, yung AI gagawan ng cover yung isang existing na song, hindi ko siya Hindi siya mo sinusuportahan. sinusuportahan. Lalo ngayon, di ba, ang daming mga nagtitrend ng mga AI na songs Oo, sa galing oo sa nga mga eh. lumang kanta na kaya siya nakikilala ulit. Kasi di ba like iba din yung boses nun, hindi siya yung mismo. May nag-iba din sila ng style. Yung Yung kuwari iba genre, naka-R&B kuwari, genre. Oo. Ma, si Oo nga, parang sinadsakan ni Ate Jam, nakita ko yun. Rap? Nakita mo yun? Oo, Kasi sa yung akin- rock version. Oh, masisisim. Ang hirap. Di na W. Doon nakaka-help naman siya. Kasi kapag sumikat yung part na yun, kung ikaw hindi mo pa siya natutuklasan na song, i-search mo kung mo. sino Search yung... mo kung sino. Malalaman mo talaga. yung Oo. full lyrics. Pero yun nga lang kasi yung sumikat na audio, hindi siya yung mismong
Original Baka isipin artist. nila, in the future, ito yung original. Minsan ba parang may mga times na mas maganda yung cover kaysa May sa mas ano? maano pa, parang Parang mas Meron. mapapakinggan mo yung AI na yun kaysa dun sa... yun lang yung Oo, medyo... yun yung downside. Feeling ko ano lang, mas nahihit lang minsan ng AI kasi Yung note. genre na Gusto ng Parang mga mas tao. na-improve, ganon. Mas na-improve. Para kunyari, yung kanta mo malungkot, gawin kong rock. May tanong ako kay Arthur. Minsan ba nasasaktan yung artist kapag may biglang sumikat na cover na ibang tao? Ako kung di siya AI, okay lang. Dumating ako sa part na yan naging cover artist. And as an artist, kapag kinover yung kanta ko, sobrang nilulook up ka nung small artist na yun. Oo, parang compliment siya for me. Do ako nga kahit di mo na i-plug yung kanta ko dun sa song mo. Kasi siguro ako yung person na parang sobrang, kahit maliit na bagay, sobrang ma-appreciate ko siya. Open. So, It's a Paano kung may compliment. maling mga lyrics? pwede kasing baka inivan niya or may inibang version or like nagkamali talaga. ganun. Kamali, ganun. No, di ko siya pinapansin. No, as long as tinry mo kantahin yung kanta ko, so I will support you, ganun. Parang siya, sabi niya, sa wakas. Ang wakas yung title. Hindi ko naman pinansin. Sorry. Hindi pala. sorry. Ano ko pala yun yung short film ko dati, yung sa wakas, sorry. Inuukay mo na ako, te, Hindi, sorry. Yan na naman yun, yung thought naman yung nag-ano. So, So, ito na-appreciate naman. naman. Compliment daw yun. Yes. Napansin niya. Compliment. Masisisi mo. Pero favorite niya talaga yun. Favorite ka, promise. Minsan nagdadrive kami pa ba't Parang pa nakwento ni Ate Jam dati na yun. As in, paulit-ulit. Alam niya, lagi ako sabi ko, kailan ako makakapanood? Hindi ko pa talaga napapanood ikaw nagpa-perform sa ano. Siyempre sa social media, no, hindi na natin maiiwasan yan. Nandyan na yung social media, no. Do you still receive hate and bashing? Oo naman, as a content creator, artist, parang hindi mo siya maiiwasan. Kasi social media sobrang perfectionist diba? Agreed. Lahat ng pagkakamali mo sa social media kahit sobrang liit niyan kapag nag-start, sobrang big deal na sa napansin kanila. ng mga Parang tao. sobrang perfect nilang nandun. Dati sobrang naapektuhan ako. Di ko na lang siya babagitin pero parang may nagka-issue ako sa isang artist. Ano kasi yon, yung context is, yung interview, sinasabi ko kung ano yung gusto kong sabihin and kung ano yung laman ng puso ko, ganun. Yung mga fans nila, nag-acknowledge sila sa akin. As in, ang daming dump account pati sa Twitter ko to the point na kinonfiscate nila Ate Jam yung phone ko para lang Di mo isang ma-check. araw para hindi ko siya ma-check. Ganun. Kasi ganun siya kalala. Nag-trending din kasi yun. No, doon, sobrang naapektuhan ako. Pero after nun, parang natutunan ko na kapag mga ganito, kailangan ilimit mo yung sarili mo. Detox. Di mo may iwasan yung mga basher. So, labas mo na lang sa Hindi, tenga mo. Oo, toxic ganun. kasi talaga ang social Sobrang media. toxic. Right. Yan. Meron ka na bang na-experience na fans obsession? Parang naman, wala naman. So far, sobrang bait ng mga fans ko. Pero meron lang kaming experience, Wish Bus guesting. Tapos, napunit yung yung jacket. Kasi Ganun kalakas? Oo, I mean, sila. Nahihila Parang ka. nanghihila na. Siguro yun lang yung parang medyo, Tuwan-tuwa sila. Oo, pero hindi naman ako nagalit. Parang nagulat lang ako na, dumating sa point So, na paano napunit kayo yung hinila, no? Hinila. Oh, as in, ano kasi siya, province. So, medyo, alam Iba talaga magmahal mga taga-province. Maraming tao. Actually, iba magmahal mga... Tayo, Laguna ba yun, Ate Jam? Fiesta, ganun. So, madami talaga. Tapos, yung wish bus nandun sa gitna. Tapos, as in, yung car namin, di na makadaan. Ganun siya kalala. Sana Siguro may yun lang. experience ko din yan. Ako nga din eh. Kasi ako hindi nila hinahatak eh. Kinikis ka Kinakagat nila. Ito, meron tayong katanungan mula kay Lord. Meron ka bang kanta na up until now na di mo kaya kantahin because of emotional attachment? Hindi siya sa jowa. Pero siya sa parents ko. May kanta kasi akong title, Pwedeng Dito Ka Lang. PDKL short. PDKL. Oo. Wow, alam niya. Ano yun? Alam ko yan. PDKL. So yon, sinulat ko siya sa parents ko kasi hindi sila sweet sa isa't isa. And syempre, namana namin yun na parang hindi kami nagyayakapan, never kami nag-I Hindi love kayo you, showy. ganun. Sa acts of service namin siya pinapakita. Like, yung parents ko kasi kapag nag-aaway sila, as in 1 week, di sila mag-uusap. Pero kapag nagtimpla na ng kape si nanay ko, parang hindi man sila nag-sorry, ganun. Walang literal na verbal na sinabi. Pero pag nagkape na yun, matik. Okay na sila. Okay na sila. Yung point ng pwedeng dito ka lang is like, kapag ikaw yung taon na nakikringe kang sabihan ng I love you yung
mahal mo sa buhay, pwede mo sabihan ng, pwede bang dito ka lang? Kaya ikaw may jowa ka, uso ngayon yung parang magsisend ka ng, alam mo yung kanta, pwede mo isend yung kanta na yun na pag pinakinggan niya, mafe-feel niya na, oh my God, Maintindihan ito yung, niya. kahit hindi ka yung tao na naglo-long message sa akin, pero pag sinend mo yung kanta na yun, mafe-feel mo yung pagmamahal mo sa tao na yun. Ganun siya. So yun yung hindi ko kaya sigurong kantahin sa harap nila. Lalo na pag nakatingin, kasi pag mga ganun, mababaw yung luha ko, parang maiiyak ako. Ang ganda nun, ano? Ang dami kasi ganyan, no? Nakakahiyang magsabi ng I love you. Lalo totoo na yun. sa family, Ako di ba? sobra akong ganun. Di talaga Ako- ako sweet kahit sa mga friends ko. Di ba uso sa mga friends kahit yung parang I love you, ganun. Ganun. Never ko siyang ginawa. Ganun. Pwede mo bang kantahin yung konting light? Pwedeng dito ka lang, ako'y handang masaktan, aawitan kita, kahit boses man ay mapagod, sa'yo lang ako. Ganun siya. Ganda. Hindi nagsasalita pa lang siya na. Totoo. Pero yun, i-share ko lang yung reaction ng parents ko nung narinig nila. Nakaganon lang siya. Ano yung awkward? pero alam mo na Na-appreciate sad inside, nila. ganun. Sobrang ganun talaga nila. Yung mga napapanood yung cartoons na walang pakiramdam. Ganun Parang may sila. reason yata talaga pag guest ni Arthur sa atin ngayon. Naganda ng meaning nun. Yeah. Tignan mo. Bakit, Jim, ano? Paano ka nakarelate? Seryoso. Hindi nagsasalita pala siya, naiyak na ako. Pinapigilan ko, sabi ko, ba't ganun nararamdaman ko? Oo. Kasi kanina, nung nando pa ako sa bahay, pinapakinggan ko kasi kanta niya. Sabi ko, baka mamaya pahiya ako, malinaw naman lyrics ko. Kaya na... Tuloy ako. Pero naiyak talaga pag pinapakinggan ko yung mga kanta mo. Actually nga, ibabalik namin yung question din. Kayo ba, Albert, Jai, Jim, may song ba kayo na hindi nyo rin kayang kantahin dahil may something na emotional attachment kayo dun sa song na yan? Ako meron. Butterfly Kisses. Pwede siyang ipaliwanag bakit? Para siyang about sa dad. Di ba parang bunso kasi ako. So parang hanggang nung bata ako, pagka aalis sila mama, tas uuwi sila. Tas nasa sofa ako, tas dadalhin ako ng papa ko sa bed, ganyan. Tutulog. Tas hanggang sa parang kinasal na siya, ganun. Tas parang baby girl siya. Parang hindi ko siya kayang kantahin kapag ka nandyan sila. Lalo sa papa ko. Gets. Yun. Iba din talaga pag sa parents din. Yes. Lalo na Iba yung... sobrang love ko kasi talaga ang parents. Ikaw, mga Jim. first son. Tuloy Meron na ka. natin, Sir Jim, since naapektuhan ka na ng song ni Arthur. Anong... Kaya ko naman kantahin, pero basta yung mga kanta niya, pati yung The Ones, yan yung mga masasakit, yun yung pinapakinggan ko ngayon na. Siyempre may pinagdadaanan din ako ngayon. Hindi ko alam kung pangit ba siya kasi malungkot pa yung pinapakinggan ko kasi malungkot na yung nararamdaman ko. Pero mas gumagan yung pakiramdam ko pag nakikinig ako ng mga kantang, yung lyrics na binibigay, yung binabato sa'yo, shit, ganyan, bakit mo kasi ginawa yan, mga ganon. Nagpaparealize lang din sa akin, kaya Parang mas natatauhan ka. mas natatauhan ako. Piling ko kwentuhan kayo mamaya. Magkakaroon ng bagong Oo song nga, yan. magkakaroon ka sa... Bakit mo ginawa? Tanga ka talaga. Hindi, di ba? You can see parang yung mga song na nare-release mo. Ikaw. Nakakatulong din. Ikaw, anong song? Medyo mababaw luha ko dyan. Para di ko kaya katayin kahit sa harap niyo. Anong? Oh, ang galing. Galing kong sumayaw. Hindi mo nga kaya kantayin eh. Hindi, siguro yung ano, ikaw lang ang mamahalin. Tungkol siya saan? Tungkol Sa siya sa... pagmamahal. Ikaw lang mamahalin, malamang. Hindi, ano ko ito. Kasi para pag kinakanta ko siya, ang ganda nung chorus na Pinakinggan niya talaga. Ikaw lang yung nakikinig. Ikaw lang ang nakikinig. Magkulang man sa atin itong sandali, alam ko na tayo'y magkikitang muli. Old song yan? Hanggat may umaga pa. Harapin. Hindi ko masyado pili. Pero yun. Kaya kantahin. Buisit yan. Di pag pinapakinggan ko siya, parang... Yun na yun. Yun na yun. Ayun. Yun na yung explanation. Ang sarap makinig ng mga music na ganyan. Actually, nakaka-relax. Thank you, Arthur.
Thank you for Arthur. making music. So make more. Thank you din sa pakikinig sa mga kwento ko kahit puro ano. Ang ganda, ang dami. Siguro isa ito sa pinaka-meaningful na episode namin. Kasi ako, katulad ko. Hindi naman to umiiyak. Hindi ako umiiyak. Ito umiiyak. Ikaw lang nagpayak dyan. Oo. Sorry, Kaya nga sorry. nagulat ako eh. Nagsasalita pa lang siya, pinipigilan ko sa... Tingin na lang ako sa taas, kasi hindi ko talaga mapigilan nung nakakanta siya, shit. Hindi umiiyak. Nakakataas na balahibo. Alam mo na ba magiging singer ka? Hindi ko alam talaga. Hindi mo din alam. Oo, parang ano, itong ginagawa ko ngayon is just to, survive. Kasi ginawa kong course, multimedia arts. So, medyo, though connected siya, pero visual, hindi siya like audio, di ba? So, hobby ko lang din talaga yung makinig sa music. Sobrang, pares kami, like sa lyrics ako nagbe-base talaga sa kanta, ganun. Yeah. Natutunan ko lang din talaga yung mga ganito sa mga pinapakinggan, ganun. Di naman ako totally professional na kapag tapos as a music, alam mo yun? Di halata. Mukha kang pro. Pro Max. 17 Pro Max. Pasample pa lang namin yun, umiyak na si Jaime. Wala pa Hindi, yun hindi pa kinakanta. Magbayad ka na dyan. Sobra na Uy, tayo ikaw kay nagaling- Arthur. Uy, ikaw nagaling guys. Umiyak lang ako. Anong 3 bagay na pinagpapasalamat mo sa buhay mo? First of all, yung mga tao talaga. As a person na kailangan nasa kanila yung, for example, di ba sabi ko sa inyo, mahilig ako magtanong ng, kailangan ba ganito ko? I mean, okay ba to sa akin? Yung mga ganun. Sila yung nakakatulong sa akin, lalo na yung family, friends, yan. Sobrang thankful ako sa kanila na hanggang ngayon, sobrang supportive, ganun. Siguro yung next, sarili ko, hanggang ngayon, parang nasa-survive ko pa siya. Kasi yun nga, sabi nga ni Derek kanina na as a person na sobrang mag-worry sa sarili, minsan di ako nakakatulog kada gabi. Ano kasi ako, breadwinner din. So, ang laki ng responsibilidad ng pagiging breadwinner. Minsan to the point na yung pagiging artist ko, yung pag-release ko ng music, parang hindi ko maiwasan na nahahalo yung all about money, gano'n, na parang kailangan mag-trend tong song na to kasi dito ako umuhugot ng pangkuha. Parang gano'n. So parang yun yung pangalawa, yung sarili ko kasi nakaka-survive pa din ako hanggang ngayon. And Thank you, Lord. syempre lastly, si Lord, kahit di ako nagsisimba. Pero kahit hindi kasi ako yung hindi ako paladasal ganun, pero naniniwala ako na So ganun, sobrang thankful pa din ako kasi alam ko na ginaguide niya ako sa lahat. Ang mahalaga, kinakausap mo si Lord. Ang dami kong natutunan kay Arthur. Actually, Arthur, I didn't expect this kind of conversation with you. Pati yung pagsasalita, yung pagbitaw mo kasi, alam mo, yung nararamdaman mo na, totoo yung sinasabi niya, walang eme-eme. Very genuine. Yes. Thank you po. Menudo. Alam ko na, pinagpapasalamat ko kay Lord na nandirito pa rin ako, na nabubuhay ako sa mundong to at na-enjoy ko ang pinahiram niyang life for me. Sa Sino pa? pinagpapasalamat ko. Ha? Sino pa? Sino pa? Family and friends. Si- Family and friends, of course. Lalo na sa life ng parents ko. They're still here, still kicking. Nagpapasalamat din ako kay Lord kasi masaya na ang puso ko ngayon. Sana all masaya yung puso. Iniilan ko no? Yeah, yan sa akin. Ikaw. Siguro pag gising ko sa umaga is a blessing. Every gising nga is a blessing, di ba? Is correct. Kasi ramdam ko yung blessings niya eh. So, para sa akin... Sa kabila ng Oo, sa base ako sinisave. Alam mo yun? Yes. So, parang all glory talaga to... The Lord. Yes. Ikaw, Choy. Ako, siyempre, pinagpapasalamat ko yung magulang ko, kahit matanda na yung tatay ko, malakas pa din, nakakalakad. Mga kapatid ko. Nandito pa din ako, lumalaban kahit may mga mali akong nagagawa sa buhay. Na alam kong mali talaga eh. Tapos, Diyan ka nagkakamali. Mali na naman ako. tapos sa lahat ng nakakasalamuha ko, kung di ko mga kaibigan, bagong kilala, nagpapasalamat ako kasi may bagong natututunan. Tama na, yung umiyak. Grabe, pasensya na. Medyo talaga itong kaibigan natin ngayon. Pero, hayaan mo, nandito lang kami, Jim, kung ano man yan, di ba? Alam mo naman yan. Wala akong matitiran ngayon, saan ako pwede tumira? Sabihan mo lang ako kung kailangan mo nang tutuluyan. Baka pwede kila Jai. Kasi, madami kami sa bahay eh. So, pwede naman, tabi mo yung aso. Hindi kasi syempre pag sa inyo ako tumira, hindi ako pwede sa kwarto mo. Kasi di ba dapat mag-isa ka lang sa kwarto? Oo, magamoy mo sunroof. Maliw!
So yun guys, actually, kaya namin pinasok tong tanong na to kasi, di ba, napasok nga ni Arthur yung pagiging, lagi siya nag-worry sa ano niya, kung ano yung kinabukasan. Pero ayun daw yung pangontra sa ano sa ganung mindset, yung pagiging mapagpasalamat. Siguro yun yung ano natin sa mga tao na palitan ng gratefulness yung ano, yung Worry. worry natin, di ba, parang ganun. That's true. Thank you po. Thank you, Lord. Yun nga eh. Kaya parang ako kontento na ako sa kung mga bagay na kung anong meron ako ngayon eh. Kaso bumili ako ng drone. Sorry mo sa kanina pa. Nag-aabot sa'yo ng drone. Bumili siya ng drone. Sorry ka araw. Mag-edit. Hindi ako makaalis. Akala ko. Akala ko kasama nila Hindi din. kasi taga Bulacan yan. Sorry mo sa. Patapos na to. Kontento na siya. Kontento na ako pero kailangan ko pa rin ng bagong gamit. Papasalamat mo na naghihintay pa rin yun. Thankful ako, boss ha. Ang sakit ng ulo ko. Akala ko Hindi kasi kasama mo. pasensya na kasi sabi ko kasi magro-roll na kami baka biglang pasok ka lang. So, pasensya na boss ha, malapit. Ang lupit ng plot twist mo. Kontento ako at thankful ako dahil nga nakakabili ako ng mga bagay na kailangan ko. Yung mga Yeah. kailangan ko na You're able to buy the things that you hindi- needed. yes, You need. hindi. Yung binibigyan ako na strength para makapagtrabaho. Good Although minsan parang, hindi, parang hindi kasi ang sarap kausap mo pala Arthur sa ganito. Oo nga, mag-bonding nga Ang dami tayo. namin, Kahit walang parang ganito. taliwas yung sa sinasabi mong no? Na hindi wala kayong mapupulot sa akin. Mamaya hindi nyo na naintindihan yung mga sinasabi. Ang ganda, relate na relate. Mag-bonding iniintindi nga namin eh. tayo, Mas Choy, iniintindi pag namin. ganyan, kahit sa ano. Actually, sa- nagsiswimming kami yan minsan. Eh? Nilunod ko nga yan doon sa kulit. Ay, di pala ako nakapunta nun. Magkwentuhan tayo. Kaya minsan na, di ba gusto mo matry mag-badminton? Sama ka sa amin. Punta ka sa ano, Punta kami Laguna Bulacan. kami. Baklo, hindi talaga. Tagig lang. Since marami sa friendship natin yan, of course to your fans, Yes. merong bang mensahe si Arthur sa mga kabataan na nangangarap o nawawala ng pag-asa? Gusto mo ito? Reporter. Andito po si Arthur, pasok! So yun, meron ka ba message sa ating mga general Gen Z? Ba tawag sa Gen kanila? Z. Or Siguro it's okay if nawawalan ka ng pag-asa kasi ako din and sila din. So hindi ka nag-iisa and siguro yung feeling ko na dapat mo na lang gawin is wag kang susuko. Tuloy mo lang kung ano yung mga gusto mong gawin or may mga bagay na gusto kang makamit. It's okay if mabagal yung proseso mo sa pag-akyat pero alam ko na at the end of the day makakamit mo yung mga gusto mong makamit. Keep trying. tama yun, huwag ka susuko, continue lang. Kasi lalo na pag sinimulan mo, kung sabi nga nila congratulations sa lahat ng failures. Kasi yung iba nga hindi nag-try eh. Tama. Di ba? Ang Wow. ganda nun, di ba? Ang galing ko dun. Totoo, ang galing mo. Hindi, nabasa ko lang. Parang pwede, akala ko quote me. Akala ko, Napenge ka niya. Hindi totoo, hindi ka naman mag-fail kung di mo tinry eh. Oo. At least you tried. yes. Diba? So, ngayon na exciting part. Yan I know na. you have upcoming song. Let's go. About saan yung song na yan? Yung itong bago mo. Na-release So, na itong yan. song na to, ang title niya ay Maligaya Street. Maligaya Street yung title. I wrote this song for my 18-year-old me na nag-aaral pa. So, nung college kasi ako, sobrang late na ako umuwi. As in, syempre pag estudyante ka, di ba, nagko-commute ka. Tapos, sobrang fear ko yung hindi ako bababaan ng mga sasakyan. Ang tagal mo nang naghintay doon. Ang tagal mo nakatayo, pagod ka na, pero hindi ka nila pinapara kasi nga puno na yung mga nasasakyan or hindi ka nila napapansin. When you relate it in life, na parang minsan it's about pursuing your dreams or maybe something like finding the love of your life for a very long time pero hindi mo siya mahanap. So, dun ko siya hinugot. Sa song na to, pinaparealize ko na you keep finding this person or yung thing na gusto mong makamit pero ma-realize mo at the end na parang what if wag mo siyang hanapin? Parang yung hanapin mo yung lugar na kung saan ka magiging kampante or magiging okay kahit hindi ka kumpleto. So, ganun yung thought ng song. Nung una kong nasulat yung kanta, siya, love song talaga. Kaya may parang lyrics doon yung chorus niya is para naman pasubok magmahal. Pag narinig nyo yung song, isa storytelling na kung saan POV ng isang estudyante na pauwi na siya galing school. Kumbaga, mafe-feel mo talaga na parang nagko-commute
nagko-commute ka. Pagod ka na, kakahintay mo. Pero it's a mix of like imagination na what if i-relate mo siya sa life. Kaya yun yung parang pinaka ano niya. Gusto ko din iparating sa song na kaya siya Maligaya Street kasi when you say Maligaya Street, kapag nakasakay na ako ng sasakyan na pauwi, Maligaya Street, ibig sabihin nun malapit na ako makauwi sa bahay namin. So parang kampante na yung puso Street ko niyo na. ba yun? Hindi naman, pero literal. alam ko lang na malapit na siya sa bahay. Yun yung babaan. Oo, hindi naman siya babaan, pero parang dun sa lugar na yun, parang kontento na ako. In-accept ko na sa sarili ko na parang, okay, dito na ako bababa. Parang ganun. Parang tapos na yung paghihirap Ganda ko. nun, no? So, Sobrang lawak ng Yan yung ganun siya. Kaya Maligaya Nakuha Street. yung Maligaya Street. Hindi, para siya yung, kunwari ako, ang Maligaya Street ko is, Ayan, tatanong ko nga sa inyo isa-isa ko nga yung tatanungin na parang ikaw ano yung Maligaya Street mo? Like, hindi siya street hotel siya. August ba yan? August? Hindi, siguro ako din sa bahay. O kaya sa dito, kapag kasama yung friends, it's sa Maligaya Street. Parang, feeling mo ikaw na ikaw yun kapag ka nandito ka? yes, walang halong kaya kong sabihin kung anong gusto kong sabihin. Pagpakatotoo. Yes. Pagka kasama yung friends, sa Dragon Smash, Maligaya Street ka yun. Wow. Comfort zone ba? Oo, kumbaga? yun. Parang ganun. Yes. Ikaw ate, ano yung... Ako, Maligaya Street ko pag nakakarating na ako sa lugar na gusto kong puntahan. Mapaibang bansa man to. Ganyan din, ayan. Gagayahin ko Sana na. all ma-feel ko din. Oo naman. Sama ka sa amin minsan. Oo, totoo. Sama ka sa amin minsan. Kung komportable ka naman. Kay Albert. Kaso, dapat kami yung influence mo. Kasi pag in-influence ka namin, mawawala ka. Mawala yung music. Ikaw Ikaw, kuya. Japan. Maligaya Street mo dyan. Maligaya. Kasi pagbaba pa lang ng airport, Minasin! Iminasay! nasa yung onigiri. Yamate ko dasay. Oh yes, maligaya. Ang galing, no? Pwede mo Galing siyang ng kanta. Parang siyang ano, no? i-relate eh. Alam niyo yung kanta ni Taylor Swift, pero kabaliktaran, yung Cornelia Street. So yun naman, yung lugar na ayaw mong balikan. So parang yung sa akin is, ano yung babalikan at babalikan mong lugar? Parang gano'n na parang, pag nandun ka, ikaw na ikaw yung kampante na sarili mo, gano'n. So gano'n siya. Yun yung kinagandahan sa mga kanta ni Arthur, no? Parang, Hindi lang siya basta-basta. hindi siya Talagang song. Parang, pinag-isipan. ano siya eh. Makakaano ka. Relate? Oo. With deep meaning. Sino ba pinaka-idol mong Na-push ako magsulat talaga dahil kay Taylor Swift. Taylor Oh my Swift? gosh, you're Siguro so yung sweet. ano, yung feeling ko pag tinanong ako if ano yung parang uniqueness ko in terms of writing as an local artist feeling ko yun yung lagi kong babanggitin na parang nakuha ko yung skill ni Taylor sa writing. Di ba pag nakinig kayo ng Taylor Swift song, parang ano lang, kinikwentuhan niya Oo, kayo. yes. Parang Storytelling siya, O di ba, no? ganun siya. Oo, Parang oo. you're on the phone, parang ganun. Yes. So parang ganun din kasi ako magsulat na parang kausap mo lang ako kapag ano. I see. Parang pinapayuhan kita. So, ganun. Pero pag in local, si Ate Moira, siya yung nagturo sa akin kung paano maghugot, ganyan yung mga Kaya lines pala na hugot. mapanakit. Kaya pala, nananakit kayo. Grabe din yan si Moira. Shoutout sana maano din natin yun, makasama natin. Hi, ate. Moira. Hindi, Ate. hindi natin kaya yun, dire. Taylor Shish na lang. Taylor Swift na lang. Pakinggan natin yung song ni Arthur. Wow! Grabe. Parang ibang Arthur to. We? Parang iba atake mo dito. Ewan ko, pero di ba sabi ko sa inyo, isa pa sa tawag dito na para kasing goal ko this year is, ako kasi nakilala talaga ako sa mga kanta and aminin ko, hindi masyadong kilala yung Arthur Miguel as an artist. So parang dito, itong mga song na i-release ko this year, parang if mapapansin nyo, di ba, kwento ko siya. So parang gusto ko i-share kung ano yung kwento ko, ganun. For me kasi, gusto ko din ma-experience nila kung ano yung napagdaanan ko, hindi yung parang ako na lang lagi yung, kumbaga mag-a-adjust sa'yo sa mga pinagdadaanan mo, ganun. Parang gusto ko may makarelate mismo sa story ko, ganun. Ang ganda. Wala akong masabi, yun lang. Parang, Ang ganda ng vibe ng song, no? Actually, ganda nga yung song. Parang play mo siya na binidrive. Ah, Parang ganun yung
Oo, ano talaga siya pang road trip kapag Yes. Kahit nga siguro, kahit bumabiyahe ka, naka-headset ka, tapos ganun ka lang. Kahit nasa move it ka. Oo. Oo. Pwede mo ba silang i-invite para sa Yes. ating mga viewers? Yes. Hello po. Stream nyo po yung bago kong song. It's called Maligaya Street. It's out now on all music platforms. Tapos stream nyo din po yung music video nito. Ako po yung nag-conceptualize and I'm so proud of it. Ayun lang. Thank you po. Yes. Meron ka na music video na gawa? Ha? Meron na? So proud Meron of you. na. Ang music video na yan. Tapos Sayang. DIY lang kami. Napaka-busy mo. Naka-extra, sayang. Oo. Galing, galing. Grabe. We're happy for you. We're so proud of you. Yes. Thank you po. Thank and you for again, having me here. Arthur, thank you for making music. Thank you. Yes. po. Thank Thank you. you so Doing much. it. Thank you for your existence. Wow. Yes. Thank you. Thanks for the ang wakas. Sinabi mo niya, favorite pa niya eh, no? Sinalala ko yun nga pala yung ano namin, short film namin dati. Favorite pero hindi alam ang Oo. tunay na title. Tapos yung alam mo lang, masisisi mo ba? Yes. Thank you. So additional plugging sa Yes. mga shows, ano pa pwede naming abangan? Yun po, please stream my new song and if gusto niyo pumunta sa mga gigs ko, just follow my social media accounts. Arthur Miguel, search nyo lang. So, ayun lang. Thank you guys so much. Yeah. Yes. Sobrang ganda ng episode natin. Oh, so, Dami ko I really natutunan. learned a lot. Arte. Emotional. Oo. Pero yes, so thank you so much sa ating sponsors, of course. Nuna's Snack House. And Yayo. Yayo, of course, Coffee. Visit kayo dyan. Hindi ka pa nakapunta dun, no? Sa Sa Yayo, sa Angono, Rizal. Hindi. Bisita kayo doon. Layo Ang na. layo kasi siya eh. Taga Bulacan. Papasundo ka namin. Minsan. Oo. Papasundo ka namin. Perfect. Diba? So yun na nga guys. Thank you so much again, Arthur Miguel! Palakpakan naman dyan. Sa mga nanonood kayo, ano ba ang inyong Maligaya Street? Yan. Comment down below nyo ang inyong Maligaya Street. Excited kaming mabasa yan. I-replyan namin yan, di ba? Oh, yeah, reply natin yan. Yes. At dito na po natatapos ang ating episode for today. Thank you ulit Arthur Miguel Thank sa you so much pagpapaunlak sa amin. Ito ang show kung saan may fun. With Bardagulan. And this is Friends Without Benefits! Yes! Yay!